Good day mga ka-sisters. Nangilaw kagabi, ang huli ay isang pirasong pugita. Yan. Hindi na natin na-videohan mga ka-sisters kasi nga mahirap mag-video kapag gabi. So ito mga ka-sisters, may ilang piraso tayong crabs at hipon. Yan. Kahit ganito lang kaliit ito mga ka-sisters ay ulam na namin to. Kaysa ibili pa namin, malaking presyo din ito kapag binili sa palengke. So ito mga ka-sisters, ang tawag sa amin kadawat. Yan, yung halos hindi na lumalaki at lagi na lang ganito yung mga nakukuha namin. Kahit sa palengke namin dito ay maraming binta na ganitong crabs, kadawat. Yan. So sangagin ko lang to mga ka-sisters. Gagawa ako ng sausawan na suka na may sili. Napakasarap na yan. Tapos yung pugita. Bali yung pugita ay dahil nag-iisang piraso lang siya, so kikilawin natin. Yan, ipapakita ko sa inyo yung paggawa nito ng kinilaw. Yan, masarap po siya. At ito yung huli ni Kamister ngayon. Ang tawag dito sa isda na to ay pakol. Inihaw lang ang pwede dito mga ka-sisters kasi ito ay napakakapal ang balat. Yan. So ihaw ang mas masarap niyan kasi yung atay nito, yun ang paborito namin. Ito yung huli ni Kamister na siguro may 1 kilo ito. Yan. At yung mga bisugo na to mga ka-sisters ay gagawin ko siyang daing. Dahil ng isang araw ay nag-ulam din kami ng bisugo. Kasi kaunti lang huli ni Kamister. Saka yung ito siguro ay hasa-hasa. Ay papaksiwin natin to sa dahon ng saging. So sari-sari. Tuin natin ng sabay-sabay ito mga ka-sisters kasi nga hindi na ako nagbukas ng ref. Dahil ito lang naman ang ilagay ko sa ref. So malulugi tayo sa pagbayad ng kuryente. Subukan nating daingin tong bisugo na to. Alam ko nito masarap din kapag daing. Daingin to para matagal-tagal maubos. Bira lang tayo punta sa sa dagat dahil pabugso-bugso ang hangin. Minsan kalma, minsan hindi naman. Yan. So diskartihan na lang natin ito mga ka-sisters para kahit pa paano ay makatipid tayo sa ulam. Isang araw lang ito mga ka-sisters na bilad sa init. Ano na to siya? Natutuyo na agad. Kasi napakainit na dito sa amin. Summer na. Bubukod muna natin kaya yung hasa-hasa. So ito na mga ka-sisters yung ating papaksiwin sa suka at kamyas na daing. Yan. Yan. Ito dadaingin. Masarap to ay daing kasi manipis na isda to mga ka-sisters. Pero daing lang talaga ang pwede dito. Ang tawag nito sa amin ay lapis. Kawawa yung aking kutsilyo, hindi masyadong nahasa. Yan. Kakagulo na ang manok. Nag-aabang sila ng kinain ng isda. Hop! Yun! Agawan kayo dyan. Ubus na agad. ng bola.
araw-araw na lang git ako maglinis. Ganyan na lang talaga ang routine ng nanay pag sa bahay lang. Wala nang tigil ng kalilinis. Tagal talaga ito matapos. Alam mo naman maano to. Maraming oras na matapos. Nagahingi ulit sila mao. Mamaya, itapo natin din yung ibang mga lamang isda. Naglubog. Babad muna natin ng ilang oras lang bago i-bilad. So ayan mga ka-sisters, tuyo na siya. Yan, tinangag. Bawang lang ang nilagay natin sa asin. Mga ka-sisters, yung ating pinaksiw. Yan, lagyan muna natin ng asin. Ipagsama-sama muna natin lahat ng mga ingredients bago natin ibalot. Bilog pa ang sibuyas. Kamyas. Matagal ko nang dinaing ito mga ka-sisters. Ganyan ang kulay niyan. Pero andyan pa rin yung lasa. Maliban sa kamyas, lagyan natin ng konting suka para talagang medyo tumalab yung asim sa isda. Mas masarap siya pag combine. May konting natin ng konting tubig para magkaroon siya ng sabaw. Sa tingin ko kulang ang asin kasi estimate ko na kung ano kadami yung asin para pag tinikman natin yung isda ay talagang masarap siya. Sakto lang lasa, hindi siya maalat. Babalot na natin ito mga ka-sisters sa saging. Kumulo na yung ating kasilula. Biglang kumulo yung kasilula natin. Tubig. Nagpakulo na ako ng tubig para sa ating pugita. Kinilaw. Yan. Wala akong ibang ilalagay dyan, kundi lalagayin lang siya ng ilang minuto. Kailangan hindi siya ma-over maluto para hindi siya matigas. Maya pa ay hanguin na natin mga ka-sisters. Biglang naglight yung kulay ng pugita kasi nilamas ko yan sa asin para matanggal yung dulas. Yan, sa tingin ko ay okay na to mga ka-sisters. So ayan, tatanggalin na natin. Ayan, medyo malambot siya. Kahit tusukin natin siya ng tinidor ay napakalambot. Yan, ito na yung inihaw natin na magbabalot tayo yung
parang binibinta sa restaurant. Ganyan na yun, sa halagang 25 pesos. Eh, may ulam na kayo. 25 yung ganyan lang. Mura na nga yan. 4 na peraso. Kasi pag pumunta ako sa sa Rojas, sa bayan namin, ay isda pa rin ang ino-order ko maliban sa karne, saka pinaksiw. Yan, mahilig kasi ako sa pinaksiw. So, ganyan ang pagbalot ng isda. Yan. Nakabalot kasi ng dahon ng saging ay hindi siya basta-basta nasisira, kasi nga kapag kinuha mo ay hindi siya nadudurog. Papatagal siya, pwede pa natin i-leftover. Pwede pa natin ulam sa next Sunday pa. Pag nasawa na, itabi lang muna, at sa sunod ay tatanggalin, sa sunod ay iulamin ulit natin. Yan. Sa mga mahilig magkain ng mga ganitong ulam ay talagang alam na nila ang lasa. Pinaksiw sa dahon ng saging. Yan. Ilagay natin yung ating mga ingredients. Mga sisters, bahaw lang na kanin ang katapat nito at kape. Napakasarap na. Oh, mainit-init pa. Lilisan lang natin yun ng gayat para hindi tayo mabulunan. Ginagawa ko lang naman sa pugita. Kapag sariwa ang pugita mga ka-sisters ay pwede nang kilawin, pero pag hindi ay wag na. Adobo o gata or anuman maliban sa kinilaw, kailangan sariwa. Ayan oh. Kapag tama lang yung pagluto natin mga sisters, malambot lang yung pugita. Tinipid na ang kamatis. Kaunti lang naman ang ating anuhin. Yung sibuyas ni Aya malalaki. Yan, kailangan natin yung pangpainit ng bibig. Siling labuyo. Ilagay na natin yung ating sili dyan para madali siyang durugin. Okay. Naglalaway ako dahil sa sili na to. Lugalabas laway. Pati sigmura ako parang kumukulo ah.
Ganito kasing pagkain mga ka-sister, sanay kami kumain. Sarap yan talaga. Pag nakakita kami ng mga ganito, parang talagang nag-crave kami. Ito yung mga cucumber din. Okay, lagay na natin yung ating pigita na ating mikos-mikos, pero napakasarap. So, kailangan ng konting asin lang dahil medyo mga alat-alat na yung pugita. At konting paminta. At syempre yung ating Main. pang-paasim, sukang niyog. Yun. Okay. Naghahapdi na ang tiyan ko talaga. Hindi ko lang talaga alam kung gutom ako o talagang nagkikrave talaga ako ng ganitong pagkain. Oh, ayan, tikman na natin mga ka-sisters kung masarap ba talaga siya o hindi. Sarap yan. Pero sa amin to, masarap na talaga to. Lagyan natin ng konting kamatis. Taste lang. Manghang, maasim, malasa, malambot. Okay. Yan, gamitan natin ng kimpit na pang-uling kasi yung sa likod niyan yan ay hindi naman kinakain itong labas. Salang natin yung ating pinaksil. Ito yung aming panghimagas mga ka-sisters. Habang naghihintay tayo ng ating nilulutong pinaksil. I-display muna natin ito. Ala. Wala. Ano na? Wala, nakadalaglaga na talaga. Ready na eh. Ganyang saging mga ka-sisters, talagang masarap yan dahil napakatamis. Luto. Luto. Hinog sa hinog sa puno. Araw, tanggalan na talaga lahat. Kawawang. Sorry. Pit-pit Pasensya na kayo. Kailangan ko na saging dahil sarap, sobrang tamis. So, ayan na mga ka-sisters, yung ating pinaksiw. Luto na at pwede na natin itong iulam. Okay mga ka-sisters, tanghalian tayo. Yan, tamang-tama. Tanghalian na dito sa amin. At yung mga naluto ko na isda ay may pugita tayo na kinilaw. Ayan, may pugita na kinilaw. Tapos yung inihaw na pakol. Pakol ang tawag sa amin. Siyempre yung paborito ko, sinangag na hipon at saka crabs. Tapos yung pinaksiw. May panghimagas tayo na saging. Try tayo. Maraming salamat. Alam na agad ko anong saan ang gusto ni Aya. Basta ako ay kinilaw. Pakalawang try siya. Sarap ng kinilaw mga sisters. Gusto mo hipon ma? Malambot. Lambutin pa. Magkakamay ako. Diba, masarap. Magkakamay ako. I also love pakul. Makakamay din ako. Putan mo kung Hindi siya makapasok. Hindi makapasok yung asin sa loob. Dahil sa kapal ng kanyang balat. So, pag hipon, malasa. Saan tayo? Ano malasa? Hipon. Kain tayo dyan. Sa mga manonood namin, yung ulam namin ay libre. Ang gastos ko lang dito ay mga ingredients. Tipid. Kagkampo na sibuyas. Kampong bawang. Hindi lang. Sarap. Magkatalbugan na yung ating ipon. Natunog talaga no? Parang may bagyo lang. Ano yan? Ana, don't eat that. That is not Siyempre. ano na to. labas na ng akay.
Kasi half cook lang yun, Hana. Nga. Yun lang binigay sa akin. Wala Kapag po kayo. kinilaw, yung pugita, wag niyo pong kainin yung ink ng pugita. Kasi dyan ako nadala dahil nagkaroon tayo ng emergency. Na kung saan kahit yung Kumpain ako sa ospital. Dahil kinain ko yung ink ng pugita na half cook. Pero kapag yung galamay lang ang kinain nyo, tapos kinilaw, wala naman, safe naman siya. Lalo kung sanay na. May suka pati yan. Yung ink lang medyo delikado. Hindi naman lahat ha, pero na-experience ko na po kasi. So ayan mga ka-sisters, babay na kami at walang katapusan na to aming kain na to. Marami na kami nakain. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Ganguya pa ako eh. Nguya din ako. Hmm.